Yan, nakikita niyo ba yan? Yan po yung Presidente, Prime Minister ng malalaking mga bansa, yung tinatawag na G7, Group of Seven. Pinangungunahan niya ng Estados Unidos, ng Canada, ng Germany, ng France, ng Japan, at iba pa. Yan po yung, kaya ko ito pinapakita. Okay? Bahagi po yan ng taon-taon na kailang meeting. Napakahalaga yan. Maiimpluwensya at malalaking bansa, mayayamang bansa. Kaya ko ito pinapakita kasi po sila ay nagkakaisa ng paniniwala at kasama sa kanilang pinag-usapan ang kanilang paniniwalang tama ang ginagawa ng Philippine government. Naaayon, sumasang-ayon sila diyan po sa paninindigan ng Philippine government under President Marcos tungkol sa West Philippine Sea. At kanilang sinasabi na dapat ang China ay sumunod sa international law sa South China Sea at West Philippine Sea. So kaya ko binabalita yan kasi napakaganda po nitong nangyari ito nung 2 days ago lang po nangyari yan. Yung meeting na yan ng G7. At ito ay pagpapatunay lang kasi nandyan mismo si President Joe Biden, di ba? Ayan oh. Nandyan oh, pakita niyo yung ayan oh. Yung mga ayan oh. Yan. Yung Prime Minister ng Japan niya ng Canada. Ayan no. So ayan no, si President Biden nandiyan. Kumpleto po sila, tsaka yung Prime Minister ng Japan. Lahat diyan, tsaka yung sa UK. So nandiyan po sila. Yan yung pagpapatunay na ang malalaking bansa at na nakikipag-alyado sa Pilipinas at naniniwala sa ating pamahalaan sa pinaglalaban sa West Philippine Sea ay nagpapatunay lang na dapat nating paniwalaan at suportahan. Ito ay malayo doon sa sinasabi ng retired general o retired military ng US na tinalakay ko na sinasabing tayo daw ay hindi kaibigan ng Amerika, tayo daw hindi tutulungan ng Amerika, ang China daw mananalo sa isyong ito. So kabaliktaran. Kasi yung mga super power na mga bansang yan sa Europe, Amerika, Japan at saka po ang Canada ay kumakampi at naniniwala sa atin ang exclusive economic zone nga po sa West Philippine Sea. So, kaya ko ito pinapaliwanag kasi yung pong mga pro-China o anti-Marcos vlogger o kung sino man, pinagyayabang nila, sinisiraan nila yung moral ng Pilipino dahil naniniwala sila doon sa sinasabi ng intelligence officer ng Amerikang retirado na. At lumalabas naman pala, naku, grabe, may mga kasong sexual harassment din pala yun. Ewan ko kaya ng dahilan kung bakit siya natanggal bilang military. May iba't iba rin kaso siyang kinakaharap sa Amerika. At nung siya aktibo pang military, hindi naman siya nagsasabing tayo hindi kaibigan ng Amerika. Ngayong mawala na sa serbisyo at napakarami rin mga kasong nasasangkutan, nagsasalita ng ganyan. So ginagamit ng mga anti-Marcos para takutin ang Pilipino at takutin ang ating Pangulo. Pero yung pagsasalita at pagkakaisa ng G7 na may mga powerful na mga bansa, ayun po yung nagpapatunay na solid ang pagsuporta ng Amerika at ng malalaking mga bansa sa Pilipinas. Yun ho yung issue kaya natin ni-establish. Huwag kayong maniwala doon sa propaganda ng mga dating military ng Amerika na baka na-penetrate na siya, na-control ng China doon sa tinatawag na global public campaign or public relation campaign. Yung pagpapakalat ng mga impormasyon para sirain ang ibang lahi at maging bida ang China. Baka napasok na ho noong mga dating opisyal ng US yung mga retiradong military niyan ng People's Republic of China. Kaya ingat po tayo. Manatili tayong sumuporta sa ginagawa ng ating gobyerno. Okay? At sunod na ating pag-usapan, ito pong issue naman po tungkol dito. Naku, may lumabas na naman bagong dokumento. Hindi lang pala may logo ng Office of the President, Presidential Spokesman under former Secretary Harry Roque at saka yung kanyang Executive Assistant na pasok dyan sa Pogo, sa Porac, Pampanga, o Central Luzon. Kung hindi lumalabas, may dokumento ngayon na isa rin pala sa mga abogado, lawyer representatives. Ibig sabihin, kliyente pa. Parang ganon. Ni Harry Roque, yung Pogo. Yung Pogo nga po, merong illegal activities. Alam pa nyo na hindi lang pala ang Pilipinas ang nagsasabing
involved sa mga criminal activities ang mga Chinese national na nagpapatakbo ng pogo sa Pilipinas. Ultimong Chinese embassy here in Manila. Sinasabi nila na itong mga nagpapatakbo ng pogo ay hindi pwede sa China at may mga criminal record ang mga ito. Involved sa kidnapping at iba't ibang krimen. Okay? Pero bakit nakapasok sa bansa? Yan ang dapat ipaliwanag ng mga dating opisyal ng gobyerno. Dahil ito, nang dumating ang Marcos administration, nandito na sa Pilipinas. So inuulit ko, ultimo yung Chinese government, Chinese embassy, ay nagsasabing dapat ipatigil ng Philippine government ang operation ng pogo dahil yan ay front ng mga illegal activities. Eh pagkatapos yung dating spokesman, abogado na si Harry Roque, ay lumalabas na lawyer representatives ng company na nakabase sa Porac, Pampanga. Kaya pala may mga dokumento. So isa-isa kong nadidiscover ng Presidential Anti-Organized Crime and yung PAOK ni retired General Cruz ang mga sinasalakay nila, nire-raid nila ng mga establishmento dyan sa Central Luzon at dapat magpatuloy. So pag napatunayan na itong si Harry Roque may kinalaman dito, ay dapat ay papanagutin yan. Kaya naman pala sila ay pabor na pabor sa Pogo operation, pabor sa mga galawan nung si Mayor Alice Reyes, yun naman pala mukhang may kinalaman sila. Naku, ang laking problema niya. So, ipanawagan natin kay Pangulong Marcos, ipatigil na sa lalong madaling panahon ng Pogo dahil front na nga po ito ng illegal activities. Delikado po yan dahil threat na nga sa national security ng ating bansa. Okay. Sunod na pag-usapan natin, yun yung susunod na operation ng PNP Davao. Diyan po sa pag-i-issue ng warrant of arrest ay asahan nating mag-iiba ang dating. Ibig sabihin ito ay hindi na sila papayag doon sa dating nangyari. Rehearsal lang, parang gano'n. Sinampulan lang ng PNP yung kanilang unang pag-i-issue ng warrant at pumalag ang mga member ni Kibuloy. Sa susunod, hindi na pwede yan. Ang mga haharang sa pulis, sigurado aarestuhin na yan. Hindi na maulit yung pagdadala ng mga pamalo, pagdadala ng itak at saka baril. Hindi na papayag ang PNP. Kaya abangan ninyo itong nangyayari ito. Okay? At panghuli sa ating pag-usapan ngayon, itong mga DDS vlogger. Ito ba sa tingin ninyo kayo, tinatanong ko, kayo ba ito ba nakakatulong pa kay dating Pangulong Duterte at kay Kibuloy? Kasi si dating Pangulong Duterte na-interview nung nagkaroon ng gulo dyan sa Davao. Ang sinabi niya, sumurrender na lang peacefully. Kasi alam nyo, ang mga abogado katulad ni Duterte, alam nila na ang court order ay napakahalaga. Part ng rule of law yan. Walang abogadong mag-a-advise sa isang akusado na magtago o hindi magpakita sa court order o warrant of arrest. Lahat ng abogado dapat ang advice sumunod sa court order. Kaya nga sinabi ni Duterte nung nakakagulo, ay dapat ay sumurrender peacefully. Pero anong ginawa ng mga DDS vlogger? Pinapalabas nila wala daw sinabi si Duterte ganun. O di ba pinagtakpan pa. Pati yung SMNI at yung mga vlogger nila dyan ay hindi nila tinatalakay yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Ayun naman talaga ang tamang advice. Sumurrender na lang peacefully para wala nang problema. Okay? Pinapalabas nila, ang nilabas lang ng mga vlogger na yan ay yung kinundi na. Totoo namang kinundi na. Pero yung naunang statement na interview na dapat sumurrender, hindi nila ginagamit. Ibig sabihin, itong grupong ito, ayaw nilang sumunod din sa batas. Kahit na si dating Pangulong Duterte gusto sumunod sa batas. Okay? So, prosecutor siya dati. Abogado at dating presidente, alam niya yan. So, ayan po. Kaya nga ang tanong ito bang mga vlogger na ito na nakadikit sa Duterte at Kibuloy nakakatulong pa o nakakasira na sa kanila? Anong inyong masasabi yan?